Okay, sagutin natin ang tanong ni ma'am. Ang tanong niya, papaano daw computein ang grade ng bata sa ECD checklist? Paalala lang, mayroon ng mga lumalabas na automated ECD checklist or ECD assessment, pero mas maganda pa rin na alam mo kung papaano ito gawin manually. Makikita nyo rin na dito sa assessment na hawak ko ay mayroon lamang na dalawang assessment. Ang first assessment at ang second assessment. Sa iba, ito ay tinatawag na pre-assessment at post-assessment. Sa iba naman, tinatawag din itong beginning or beginning of the school year at tinatawag namang end of school year. Mayroong mga division na 3 beses sila nag-a-assessment at meron namang mga division na 2 beses lang ina-assess or ECD assessment. Pero sa ngayon, since ang ituturo ko lang naman ay kung papaano hanapin ang raw score at scaled score, wag mo munang problemahin kung dapat ba 2 beses o 3 beses. Halimbawa, na-checkan mo na ang bawat domain, ang gross motor, fine motor, makikita mo sa ilalim niyan ay ang total o yung bilang ng score. Ito yung total ng mga check or ng mga kakayahan na nagagawa ng bata. Yung total o yung bilang ng score, iyon ang isusulat mo dito sa RS or sa raw score. Halimbawa, gross motor domain, 10. Susulat mo siya dito, 10. Next, fine motor domain, ang bilang ng score ay 9. Sulat mo sa fine motor, 9. Self-help domain, ang total ng bilang ng score ay 26. Sorry. Kung mapapansin nyo na madumi ito, huwag nyo nang pansinin yan. Ito ay sample lamang. Receptive language, 3. Expressive language, 6. Cognitive domain, bilang ng score, 15. At social emotional domain, bilang ng score, 20. Yan. Naisulat mo na ang lahat ng raw score. Ang susunod mo namang gagawin ay hanapin ang katumbas na or equivalent scaled score. Bago yan, kailangan mo munang hanapin kung ano ang edad ng bata. Halimbawa, ang date of assessment mo ay March 25, 2025. Na-compute mo na halimbawa yung edad ng bata at halimbawa ang edad ng bata ay 5.10 years old. During the assessment, hahanapin mo siya. Dito mayroong 3 table. Iba-iba. Hindi pare-pareho, syempre. Kasi iba-iba ang edad ng bata. Mayroong edad 3.1 to 4.0. Mayroong edad na 4.1 to 5.0 at mayroon din namang 5.1 to 5.11 years old. Kaya, dapat meron kang kopya nito. Halimbawa, ang edad ng bata ay 5.10. Dito natin siya hahanapin sa age 5.1 to 5.11. Papaano? Sa bawat raw score ay may katumbas na scaled score. Ito yon. Sa bawat raw score per domain ay may katumbas na scaled score. Halimbawa, ang gross motor, raw score niya sa gross motor ay 10. Hanapin mo dito yung 10. Ang katumbas niya sa scaled score ay 1. Yun ang isusulat mo dito, 1. Halimbawa naman, ang fine motor niya ay 9. Hanapin mo dito yung fine motor. Hanapin mo yung 9. Ayun. Ang katumbas niya ay 8. Kaya ang isusulat mo dito ay 8. Next. Next naman po. Self-help domain 26. Self-help domain 26. Ang katumbas niya ay 12. Sulat mo dito, 12. Receptive language 3. Receptive language 3. Ang katumbas niya ay 4. Expressive language 6. Expressive language 0 to 7, 5. And then cognitive raw score of 15. 15. Ang katumbas niya ay 7. Social emotional 20. Social emotional 20. Hanapin natin ang raw score. Ang scale score para ay 7. Sulat mo dito, 7.
Ngayong nahanap mo na ang equivalent scaled score ng bawat raw score, hahanapin naman natin ngayon ang sum of scaled score. Papaano? Scaled score, sum of scaled score, ibig sabihin, yung lahat ng scaled score ay pagsasama-samahin natin. Ia-add lang natin ang scaled score. 1 plus 8 plus 12 plus 4 plus 5 plus 7 plus 7 equals 44. Dito, 44. Okay. Ngayon naman na alam na natin ang sum of scaled score, hahanapin naman natin ang katumbas nitong standard score. Saan yun makikita? Dito. Kailangan may copy ka rin ito para hindi ka mahirapan. Para alam mo kung saan mo hahanapin ang standard score. Lalagay ko na lang sa comment section kung saan makukuha ito. Sum of scaled score ay 44. Hahanapin mo sum of scaled score 44. Ayun. Sum of scaled score ay 44. Ang katumbas niyang standard score ay 59. Sulat mo dito, 59. Nakuha mo na yung standard score galing sa sum of scaled score. Ngayon, paano naman natin ilalagay ang interpretation? Siyempre, may pagbabasihan din tayo. Ito. 69 and below suggests significant delay in overall development. Ayun na, At tulad nga po ng sinabi ko kanina, ang ECD checklist po ay mayroon ng automated ECD checklist. Hindi ka na mahihirapang mag-compute ng age at hindi ka na mahihirapang maghanap pa ng scale score at standard score. Ngayon naman, bakit ko tinuturo to? Siyempre, paano kung nawalan ng kuryente, wala kang laptop, nasira ang laptop mo? Kahit papaano, alam mong gagawin manually. At iyon na ang for today's video. Salamat sa panonood. Hanggang sa mga susunod na vlog. Thank you!